Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ang conclave sa Vatican upang piliin ang susunod na Santo Papa kung saan kalahok ang 3 Pilipinong kardinala. Sa pagsasara ng pintuan ng Sistine Chapel para sa sagradong pagtitipon, inaabangan ng mundo kung ang maihahalal na bagong Santo Papa ay susunod sa progresibong mga yapak ni Pope Francis. Ang balitang A to Z ni Paul Henson. Ito ang huling misa ng mga kardinal sa St. Peter's Basilica sa Vatican bago ipinid ang pintuan ng Sistine Chapel para sa conclave. Sinabi ng Dean ng College of Cardinals, ang Italianong si Giovanni Battista Re, na mabigat ang tungkuling nakaatang ngayon sa mga kardinal. May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, intercede so that the Holy Spirit will enlighten the minds of the cardinal electors and help them agree on the Pope that our time needs. 133 cardinals ang lalahok sa conclave, mas mataas sa bilang noong taong 2005 at 2013. Kabilang dito ang 3 Pilipino, sina Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo David. Dito sa loob ng Sistine Chapel, idaraos ang conclave. Bawat cardinal elector ay bibigyan ng balota na isa-isa nilang ihuhulog sa kalis bago ito bilangin. Ito naman ang pulang sinulid na gagamitin para tahiin ang mga balota bago ito sunugin. Kinakailangan ng 2/3 majority o 89 votes para maihalal ang bagong Santo Papa. 2 beses sa umaga at 2 beses sa hapon boboto ang mga kardinal. Ayon sa tradisyon, itim na usok ang lalabas sa chimney kung wala pang napipili. Puting usok naman ang hudyat na mayroon ng napiling susunod na pontiff. Bago ang conclave, idinaos ang General Congregation. Tinalakay ang mga pagtataguyod sa mga reforma ni Pope Francis laban sa pang-aabuso sa loob ng simbahan at sa isyu ng ekonomiya at kapayapaan sa mundo. Nag-oath of secrecy naman ang lahat ng mga opisyal at staff bilang pangakong mananatiling confidential ang buong proseso. Walang katiyakan kung ilang araw ang itatagal ng conclave, pero sina Pope Benedict XVI at Pope Francis ay parehong naihalal sa loob lamang ng 2 araw. May mga sektor na naghahangad ng pagbabalik sa konserbatibong simbahan, pero 80% ng cardinal electors ngayon ay appointed ni Pope Francis. Kaya't posibleng progresibo rin ang maihalal na susunod na pinuno ng 1.4 billion na mga Katoliko sa buong mundo. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson.